Hi everyone! Welcome pong muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Ako po muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dakutanan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Camarin Family. Ang makasama niyo sa oras na ito sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. So purihin ang Panginoon. At tunay na napakabuti ng ating Diyos at patuloy niya tayong binibigyan ng opportunity para makapakinig ng kanyang salita. At sa oras na ito, ako po ay saludo sa inyo na ngayon ay nakaupo at willing na willing makinig ng salita ng Diyos. So tinagurian po kayo ng Panginoon na mapalad lahat po ng mga nakatune in sa mga oras na ito. Dahil sabi po ng salita ng Diyos sa Luke chapter 11 verse 28, Blessed o mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at siyempre higit sa lahat ang mga tumutupad nito. Amen? So purihin ang Panginoon. Okay, so bago tayo magsimula, nais ko po muna na tayo ay dumako sa ating pananalangin. Dakilang Ama sa langit, maraming salamat po sa opportunity muli na ibinigay mo sa amin sa oras na ito upang muling makapakinig na yung salita. Tunay nga pong yung salita ay napakalaga sa amin bilang yung mga anak sapagkat ito ang aming spiritual food, Panginoon. Thank you, Lord. At gayon din, Panginoon, salamat din po na sa pamagitan ng paikinig namin ng iyong salita ay lalong lalakas ang aming pananampalataya. Maraming salamat po. Pagpalaan niyo po lahat na nakatune in ngayong gabi sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, bago kami mag-start sa aming pag-aaral ng salita, nais naming include sa panalangin ang bayang Israel. Sabi mo sa iyong salita, sino man magpala, magmahal sa iyong bayan, mamahalin mo at pagpapalain. Panginoon, kami po ay nagdideklara ng pagpapala, kasaganaan, proteksyon, Panginoon. Hallelujah, kapayapaan sa iyong bayan. Maraming salamat po. Patuloy o Diyos na ingatan niyo po ang mga Israelites, Panginoon. Ganon din o Diyos, dinadalangin namin na matigil na po ang giyera, Panginoon, sa Israel. Sa pangalan ni Jesus, O God, we declare shalom, shalom, shalom sa buong Israel, Panginoon. Maraming salamat po, pinupuri ka namin sa gabing ito, Panginoon. Father, we thank you. Pagpalaan niyo rin po ang aming bayang Pilipinas. Panatilihin din po ang kapayapaan sa aming bansa, Panginoon, mula Luzon, Visayas at Mindanao, at panatilihin din po, Panginoon, ang iyong divine protection sa aming bansa, Panginoon. Maraming salamat po. Maging ang mga namumuno sa aming bayan, patuloy mo rin silang bigyan ng karunungan, simula sa aming Pangulo hanggang sa pinakamababa na namumuno sa bayang ito. Patuloy mong pagharian ang kanilang mga puso, Panginoon, ang kailang buhay. Patuloy silang magkaroon ng banal na takot sa iyo, Panginoon. Salamat po. Patuloy mo ring pagpalain ang ekonomiya ng aming bansa, Panginoon. Father, we thank you. We glorify your holy name. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. At ngayong oras na ito ay dadako na po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. So kunin na po natin yung ating mga Bible at notebook at ating pong isulat ang mga salita ng Diyos na ating mapapakinggan ngayong gabi. Madalas ko pong binabanggit sa tuwing ako'y magsishare ng gospel. Sabi ko nga, a short pencil is better than long memory. So ang maiksing lapis ay mas mainam sa mahabang memorya. Kaya napaka-importante tayo nagtitake note. Okay? Hallelujah. So, atin pong kunin yung Bible natin at basahin po natin sa Book of Proverbs chapter 3, verse 5 to 7. Basahin natin muna sa English. Sabi rito, Trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. 7. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord, and depart from evil. Basahin natin sa Tagalog. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan.
At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo sa kasamaan. Amen. Lord, bless nyo rin po ang iyong salita naming tatalakayin, pag-aaralan, pagbubulay-bulayan sa mga oras na ito. Maraming salamat po. Holy Spirit, we thank you. We acknowledge you. You are our great teacher, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, we thank you. Ako instrument mo lamang, Panginoon. Help me to preach your word. May deliver ko po ito without interruption, O God. Lord, we thank you. We glorify your holy name. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. So sa oras na ito ay nais ko pong i-share ang aking tinatanong ko kay Lord kung ano yung aking i-share sa sandaling ito. Binigyan niya ako ng topic. Okay? At ang topic na ibinigay sa akin ni Lord ay isang katanungan. Ang tanong ay na ating sasagutin ay how to start our year right. Yan. So, paano nating sisimulan ang ating taon na ito ng 2023 ng tama. Okay? Kasi napakabilis ng panahon, mga kapatid. Hindi pala 2023, sorry. So, nakalipas na ang 2023. So, welcome na po natin ang 2024. Yan. So, hindi po 2023. Tapos na po ang 2023. So, ang atin po ngayon, ika nga, wini-welcome ay 2024 na. So, welcome na po ang year 2024. Okay? Kaya ang tanong natin na sasagutin, ito po yung binigay sa akin ni Lord na mensahe na isang katanungan na sasagutin natin. Okay, so how to start our year right? Okay? Paano natin ika nga sisimulan ang ating taon na tama? Para ang buong taon, tama din. Hanggang sa matapos ang buong taon ng 2024, tama lahat. Yan. So, yun po yung ating sasagutin na tanong. Okay? Kasi mabilis talaga ang panahon eh. Ngayon, 2024 na. Kamakailan lang, 2023. Di ba? So, ngayon, 2024 na. Okay? So, nasa ano na po tayo? Papunta na po tayo sa pangatlong linggo na. Ganon kabilis ang mga panahon natin ngayon. Okay? So, ngayong taong 2024, paano nating sisimulang tama? Para sa gayon, pagdating ng huling araw ng taon, tama pa rin. Okay? Kaya napaka-importante po, tama ang ating pagsisimula ng taon. Amen? Kaya ito po yung binigay sa akin ni Lord na message. Okay? Isang tanong na sasagutin natin. How to start our year right 2024. Okay, paano natin sisimulan ng 2024 ng tama? Yan. Okay, so sa tanong na ito ay ang sagot sa tanong na ito ay nandito rin po sa ating tanong. Okay? At ang keyword po na ating bibigyan ng emphasis, okay, ay yung word na right, tama. Okay. So, yung word na right ay mayroon pong 5 litra. So, nandyan po yung sagot. Okay, nandyan po yung sagot sa tanong na how to start our year right. O, paano natin sisimulan ang ating taon, itong taon ng 2024 ng tama. Yan. Okay. So, yung tama po na pagsisimula ay nandoon din po sa salitang right, tama. Okay. So, mayroon pong 5 litra yung right. So, atin pong i-acronym po ito, yung word na right. So, ano po ba itong kahulugan dito? Yung 5 litrang ito para sa sagot sa tanong natin ito. Okay? So, napaka-importante po kasi sa bawat pagsisimula natin ay nasa tama. Kasi pagka mali yung ating pagsisimula, mali lahat. Okay? Para mo lang pinagkaiba yan gumawa ka ng padron. Okay, pattern. Para sa halimbawa, gagawa ka ng isang t-shirt.
Okay? So, pagka mali yung gawa mo ng pattern, ako po nung araw, gumugupit po ako ng mga pattern kasi cutter po ako nung araw eh. Okay? Yung trabaho ko po nung araw sa isang pabrika. Ayan. Ako po ay cutter ng mga pattern. Ako po yung nagka-cut. Okay? So, pag mali yung cut ko, mali din yung mali din yung iraran. Maramihan na yun eh. So, ibig sabihin, pagka gumawa ka ng pattern, so, isa lang muna yun. So, kailangan tama yung paggupit mo yung pattern. Okay? Kasi, yun po yung guguhitan. Guguhit po yan doon sa, halimbawa sa mga gagawin na halimbawa mga t-shirt o kaya mga bra o kaya mga basta yun yung gagawin natin, gagawin pattern muna. Okay, so pagkatapos po noon ay ikakat, maramihan na po yun. Ngayon pag mali yung pattern, lahat ng kinat mo mali lahat. Kaya napaka-importante po mga kapatid yung tama. So ganoon din naman po sa ating buhay, dapat tama. Okay, ang ating pagsisimula. Kasi pagkat mali yung pagsisimula natin, mali lahat. Okay? Yan napaka-importante po, mga kapatid. Ngayon, bilisan na po natin, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. So, paano natin sisimulan ng taong 2024 ng tama? Okay? Para ang buhay natin maging successful, victorious. Walang problema na mananaig sa buhay natin. Now, simpleng-simple lang naman itong ating keyword na right. Okay? So, mayroon po tayong letter na 5. So, R-I-G-H-T. So, ano po ito? Yan. So, number 1, letter R. Okay? Paano natin sisimulan ang 2024 na tama? Siyempre, unang-una po, para tama talaga yung buhay natin. Okay? First is, letter R, rely. Yan. Nandun po yung salitang rely. Yan, rely on God, not your own strength. Okay? So, pag sinabing rely, so ibig sabihin, huwag tayong magtiwala sa sarili natin, mag-rely tayo sa Panginoon. Okay? So, manangan tayo sa Diyos. Sa Kanya tayo manangan. Okay? Sa ating Panginoon, hindi sa sarili nating lakas. Kasi wala tayong magagawa sa sarili natin. Huwag tayong magtiwala sa ating sarili. So pag sa sarili tayo nagtiwala, mali po yun mga kapatid. Ang tama po, yung tayo'y magtiwala sa Diyos. Okay? So napaka-importante, simulan natin ang ating taong 2024 ng pagtitiwala sa Panginoon. Malinaw po yung Proverbs 3 verse 5 to 7. Ang sabi roon, trust in the Lord. Okay? So pag sinabing rely, ibig sabihin, dapat nagtatrust tayo kay Lord. Yan. Nagtitiwala tayo sa Kanya. So sa Kanya tayo umaasa. Sa Kanya tayo nananangan. Huwag tayong mag-rely sa ating sariling lakas. Okay? So trust in the Lord with all your heart. Nang buong puso tayo magtiwala sa Diyos. And lean not your own understanding. Okay? In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Yun ang matindi ron. So, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord, and depart from evil. Okay? So, yun yung tama. Okay? So, kay Yahweh tayo magtiwala. Kay Yahweh tayo umasa. Kay Yahweh tayo manangan. Okay? At buong puso at lubusan. So, ibig sabihin, 100% ilagay natin sa kamay ng Diyos ang buhay natin ngayong taon. Yun yung tama. Kasi pag nagtiwala tayo sa sarili natin, nanangan tayo sa sarili nating kakayahan, sa ating lakas, mali yun, kapatid. Amen. Kaya ang mangyayari, puro troubles ang mararanasan ng isang tao na ayaw magmanangan sa Panginoon.
Amen? Kaya napaka-importante sa atin manangan sa Panginoon. Magtiwala, umasa lang sa Diyos. Amen? Sa taong ito ng 2024, hindi naman pinangako ng Panginoon na wala tayong dadaan ng problema. So, hindi natin hindi sinabi ng Diyos na buong taon ng 2024, hindi tayo makakaranas ng problema. Wala pong nakalagay sa Bible. So actually, ang nakalagay sa Bible, John 16:33. Anong sabi roon? In this world, you shall have tribulation. But sabi ng Panginoon, be of good cheer, I have overcome this world. Sa mundong ito, marami kayong tribulation. Marami kayong problema nga harapin. Pagsubok. Okay? Mga difficulties of life. Pero sabi ng Panginoon, lakasan ninyong loob ninyo. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Yan ang magandang balita. Okay? So pag nanangan tayo sa Diyos, nagtiwala tayo sa Panginoon, so inasa natin ang ating buhay, nilagay natin sa Panginoon ang ating buhay. So ano man kaharapin natin problema ngayong taon ng 2024, so sure, hindi tayo magagapi ng anumang mga problema. Tutulungan tayo ng Diyos. Actually, malinaw na malinaw sabi rito ng Panginoon Ang sabi niya, verse 6, lahat ng iyong gawain, siya'y nga'y alalahanin. Upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. So, nandun yung patnubay ng Diyos. Pag tayo'y nananangan sa Kanya. Kaya nga sabi niya, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Okay? Kailangan huwag tayong maging mayabang. Huwag nating sabihin kayang-kaya nating gawin ang lahat kahit hindi na natin isama si Lord. Mali yun, mga kapatid. Kahit na sabihin mong ika'y pinakamatalinong tao. Hallelujah. Sabihin na itong taong ito talagang magaling, mayaman, mataas ang academic, pinag-aralan. Wala. Useless lahat yan pag wala ang Panginoon. Amen. Malinaw po, sabi, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh. Lumayo ka sa kasamaan. Kasi yung pagyayabang, kasamaan yan Lalo na pag marami ng alam. Yun ay kasamaan. Amen? So yun po mga kapatid, malinaw po. So ang tama po, para masimulan nating tama, ang taon ng 2024, okay? So, kailangan nandun po yung ating pagre-rely. So, rely on God, not your own strength. Amen? So, rely tayo sa Panginoon, hindi sa ating sariling lakas. Okay? So, yun po ang unang-una. Actually, malino rin po sinabi ng Panginoon. John 15 verse 5, ano sabi roon? Sabi ni Jesus, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, and bear much fruit, for without me, you can do nothing. Ako ang puno ng ubas, sabi ni Jesus, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong maggagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hindi ba malinaw? So, sarili nating lakas, hindi natin magagawa ang anumang bagay. Pero sa tulong ng Diyos, magagawa natin. Amen? Ang lahat ng bagay. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, madalas na madalas kong binabanggit minsan, Philippians 4:13, ano sabi ron? Sabi ni Paul, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Amen? So, magagawa ko ang lahat ng bagay, sabi ni Paul, sa pamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Amen? Zechariah chapter 4 verse 6, ano sabi ron? Sabi ni Lord, sabi niya, so He answered and said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel. Not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Okay? By the Spirit, but my Spirit, sabi ng Zechariah 4 verse 6, says the Lord of hosts.
O si Lord na mismo nagsasabi. So sinabi sa akin ng anghel, pinapasabi ni Yahweh para kay Zerubbabel, pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ha? Ang tagumpay ay hindi makakamit. Take note, ang tagumpay hindi makakamit sa pamagitan ng lakas, ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamagitan lamang ng aking espiritu. O di ba, malinaw na malinaw? Wala, hindi natin kayang magtagumpay. Ha? Sa pamamagitan ng ating sariling lakas. Okay? Kundi ang tagumpay natin ay naggagaling sa tulong ng Panginoon, sa lakas ng Panginoon. Amen? Kaya napaka-importante po yung pagre-rely natin sa Panginoon. Yun yung tamang pagsisimula ng ating mga araw, linggo, taon para sa Panginoon. Amen? So sa Panginoon lang tayo mag-rely. Sa Kanya lang tayo magtiwala. Dahil walang kabuluhan ang lahat sa mundong ito kung wala ang Panginoon. Amen? Kaya yung mga goals mo, mga targets mo, targets natin, mga goals natin, mga dreams natin, ano may mga plans natin, mga binabalak natin. So don't rely your own knowledge, wisdom. We must rely on God. Amen? Manangan tayo. Magtiwala tayo sa Panginoon. Yun ang tama, mga kapatid. Okay? Alam nyo, sa Bible ay binabasa ko po ang buhay ni Solomon. Matindi po ito si Solomon. Napakatalinong tao sa kanyang kapanahunan. Sabi nga ng Bible, wala nang hihigit sa talino ni Solomon. Maging sa susunod pang mga matatalino ay wala nang hihigit kay Solomon. Napakatalinong tao ito. Imagine mo lahat ng salawikain na nabibigyan niya ng kahulugan, pati yung mga halaman, mga dahon. So, nabibigyan niya ng meaning ni Solomon, napakatalino. At hindi lang yun, napakayaman ni Solomon. Limpak-limpak na salapi. Ha? Mga ginto. Matitindi. Okay? May mga nagdadala sa kanya ng mga ginto. Matindi si Solomon. Napakarami siyang mga katulong, mga tauhan. 1,000 pang kanyang nung araw, naging asawa. Ganon katindi si Solomon. Ha? Lahat na sa kanya na. Sa kanyang kapanahunan. Pero bandang dulo po ay nag-conclude si Solomon. Solomon concluded in his statement sa kanyang pangungusap at nasabi niya, everything is meaningless. Ang lahat ng bagay walang kabuluhan, walang saysay. Without God, kung wala ang Panginoon. Amen? Kaya mga magulang at mga kapatid, ang napakaganda po na simula ng buhay natin sa taong ito, ng 2024, ay yung ating pagre-rely sa kakayanan ng Panginoon. Pagre-rely natin sa Diyos. Pagtitiwala natin sa Diyos. Sa Kanya lang tayo umasa. Huwag tayong mag-rely sa ating sariling lakas. Sa ating sariling talino. Sa ating sariling kakayahan. Kung ikay mayaman, huwag kang mag-rely sa kayamanan mo. Sa pera mo, sa mga gold mo, sa mga silver mo. O di kaya sa iyong mga matataas na naabot sa buhay. Wala dyan. Kay Lord lang tayo mag-rely, manangan. Sure, ang buhay natin magiging productive, fruitful, victorious. Yan po ang katotohanan. Yun yung tama, kapatid. Kaya yan ang unang sagot sa ating tanong. Okay? How to start our year 2024? Right, tama. Letter R. Rely on God, not your own strength. Rely on God, not our own strength. Okay? Yun yung tama.
Amen? Okay. Number 2, pangalawa, how to start our year right. Ha? Kailangan na napaka-importante po ang pangalawa. Okay? Ano yung pangalawa? Letter I. Okay? Letter I, that means intensify. Okay? Intensify, alin? Your daily prayer life. Okay? So we must intensify our daily prayer life. Amen? Mga magulang at mga kapatid, do not underestimate the power of prayer. Prayer is very vital, very important, para sa mga totoong anak ng Diyos. Pag sinabing intensify, sa Tagalog po ay patindihin. Amen? Patindihin natin ang ating buhay panalangin araw-araw. Amen? Napaka-importante maging prayerful tayo, lalo na sa panahong ito, mga kapatid. Nasa huling araw na tayo. We are living these last days full of difficulties, full of trials, full of violence, difficulties of life. Yun yung ating mundo ngayon sa mga last days. Puno ng karahasan, mga kahirapan. Napaka-importante tayo ay patindihin natin yung ating prayer life. Amen? Sa Bible, ang Diyos ay nag-uutos sa atin na tayo ay maging mapanalanginin. Saan yan? Madalas na natin nababanggit yan. 1 Thessalonians 5:17. Ano sabi ron? Pray without ceasing. Manalangin kayo ng walang patid. Yun yung sabi ng Panginoon. Pray without ceasing. Bakit? Kasi nasa huling araw na tayo. Palagi kayong manalangin. So hindi sinabing paminsan-minsan. Palagi. Kaya we need to intensify our daily prayer life. Yung ating araw-araw na panalangin. Amen? Colossians 4 verse 2, sabi ron, maging matyaga kayo. Saan? Sa pananalangin. Laging handa at magpasalamat sa Diyos. So as a Christian, napaka-importante tayo maging masipag. Matyaga. Pag sinabing matyaga, hindi tinatamad. Amen? Matyaga tayo dapat nananalangin. Matyaga tayo sa ating pananalangin. Amen? Hindi tayo kang nag-aalibay, naantok na ko hindi ako makapag-pray. Busy ako. No. Bawal kay Lord yun nang sabihin natin na busy tayo manalangin. Kailangan tayo mag-pray. Amen? Bakit? Kasi pag hindi ka na nagpe-pray, tandaan natin, madalas natin naririnig, prayer is our spiritual breath. Ito yung spiritual nating paghinga. Pag hindi ka na nagnanalangin, tumigil ka na sa paghinga. Isang taong tumigil na paghinga, wala na. Patay na. Kaya naman, pag hindi ka nagpe-pray, mamamatay ang iyong spiritual na buhay. Amen? Kaya nga maraming mga backslider na Kristiyano. Bakit? Wala na. Wala nang panahon na makipagniig sa Panginoon. Napaka-importante, palakasin natin yung connection natin sa Diyos. Okay? Sa panahon ito, nasa huling araw na tayo. Yung palala sa atin ni Lord, maging matyaga kayo sa panalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Okay? Alam nyo, sa Bible, napakahalaga ang mga example na iniwan ng ating Panginoon. Nung si Jesus nandito sa lupa, as human being, napaganda yung kanyang ehemplo. Sa book of Mark, chapter 1:35, ano sabi ng Bible? Now in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place.
And there he prayed. Sino yan? Si Jesus. Ha? Madaling araw pa'y bumabangon na si Jesus. Saan siya nagpupunta? Nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin. Ha? So si Jesus nagpupunta sa solitary place, sa ilang nadako, at doon siya ay nananalangin. Yan po ang ating Panginoon. Napakasarap tularan. Amen? Kaya naman si Jesus ay wala tayong mabasa sa Bible na siya'y ika nga nag-murmur, naging talunan. Wala. Even unto date, hindi siya gumive up, hindi siya sumuko. Amen? Na-accomplish niya ang kanyang mission. Ang mission ni Jesus para tubusin ang buong sangkatauhan, na-accomplish niya within 3.5 years. Natapos ni Jesus. Why? Ang sekreto ni Jesus ay prayer. Amen? Kaya napaka-importante mga kapatid, ang panalangin. Okay? Hallelujah. Philippians chapter 4, verse 6 and 7, sabi ron, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Okay? So anumang kailangan mo ngayon, hingin natin sa Panginoon. Wala kang pera, kaya kang pagpalain ni Lord. Kayang-kaya tayo na Lord pagkaluban ng ating pangailangan. Malinaw po. Sabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Amen? At take note, verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa inyong paikipag-isa kay Kristo Jesus. Wow. Amen? So, ibig sabihin, pag tayo ay nananalangin, yung mga kaguluhan sa isip natin, sa puso natin, nadi-dissolve. Napapalitan ng kapayapaan. Okay, yung puso nating bagabag, nagiging payapa. Nagiging payapa yung puso natin, yung isip natin. Purihin ng Diyos. Pag tayo nagpipray, kaya napaka-importante lagi tayo nagpipray. Kaya napaka-importante patindihin natin. Kaya nga intensify. Okay? Letter I. Intensify your prayer life. Amen? Matthew 26:41, anong sabi ng Bible? Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Yan ang paalala sa atin ni Lord. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina. Ngunit ang laman ay mahina. Sa mundo natin ito, maraming tukso. Maraming tukso ng kaaway. Kaya pag hindi tayo magpe-pray, di natin pinatindi ang ating panalangin. Naku, delikado. Baka makongker nga ng tukso. Amen? So, kailangan tayo manalangin ng manalangin. Kaya nga sabi ng Bible, manalangin kayo ng walang patid. Palagi. Okay? Yun ang ibig sabihin ng walang patid. Palagi. Okay, so Santiago 5:13 to 18. Tignan natin, James. Nahihirapan bang sinuman sa inyo? Hello, kapatid. Nakakaranas ka ba ng hirap ng buhay ngayon? Yan, daming dumadayo ngayon, hirap ng buhay. Yung mga driver, sila'y dumadaing dahil yung kanilang mga jeep ay na hindi kasama sa consolidation ay hindi na magiging kolorum na until halimbawa pag natapos na yung deadline, magiging kolorum na yung kanilang mga jeep. So sabi nila huhulihin na sila, di ba?
Tapos sabi, paano na ang ikabubuhay ng mga jeep na ito na hindi na pwedeng pumasada? Di ba? So yun, kahirapan. Sumisigaw ang mga tao ng kahirapan sa panahon natin ito. Okay? Daming mga nakakaranas ng kahirapan. Ha? Kaya ngayon, di kayo nakakaranas ng kahirapan. Alam niyo, may solusyon. Ha? Anong sabi sa Bible? So ang tanong, nahihirapan ba ang sinuman sa inyo? So anong solusyon? Anong sabi yan? Manalangin siya. O yan, malinaw. Manalangin siya. Manalangin tayo. Amen? Alam nyo, binabasa ko po nagbabasa, paulit-ulit ko pong binabasa ang Bible. Tapos ko na po basahin yung buong Bible. From Genesis to Revelation, natapos ko na po lahat yan. 2023. So, tapos ko na po lahat yung basahin, yung buong Biblia. So, paulit-ulit ko lang po binabasa yung buong Biblia. Okay? So, ngayon, bumalik na muli ako sa Old Testament. Okay, nasa ano naman pa ako ngayon? Nasa Book of Judges. So, from Genesis, ngayon, nasa Judges na naman ulit ako. So, katatapos ko lang yung buong Biblia basahin, from Genesis to Revelation. So, ngayon, sinimulan ko naman ulit sa Old Testament, from Genesis, ngayon, nasa Judges na ako. Okay? Alam niyo yung Book of Judges, so, yung mga Israelites po ay talagang, kasi nung namatay si Joshua sa panahon yun, at ganoon din si Jose, namatay na sila, and then nag-backslide yung mga Israelites, sumamba kay Baal. Ha? Pagdating sa hukom, sa Judges. So ngayon, dumadaing ang mga Israelites dahil pinapahirapan sila ng mga kalaban. Dahil nga sa kanilang pagiging matigas ang ulo, masuwayin sa Panginoon. So, yun yung consequence ng kanilang mga pagsuway. So, hindi sila makalaban sa kaaway. Pinabayaan sila ng Panginoon sa panahon yun. Pero, nang matindi na yung kanilang kahirapan, dumalangin sila sa Panginoon. Nanalangin sila. At mabait pa rin si Lord kasi may covenant kasi ang Panginoon kay Abraham, Isaac, and Jacob. So, dininig ng Panginoon kailang prayer. So, si Lord nagpadala ng mga hukom. Okay? So, nagpapadala si Lord ng mga hukom. Yan. Eh, sa panahon ni Gideon. Okay? So, si Gideon, ginamit ng Diyos para iligtas ang Israel sa mga Midianita kasi pinapahirapan yung mga Israelites na mga Midianita. Hindi sila makalaban dahil yun nga, pag namamatay kasi yung hukom, backslide na naman sila. Samba na naman ulit sila kay Baal at saka kay Astaroth. Yung hindi nila makayanan, dumadalangin sila sa Panginoon. Dumudulog sila, nananalangin sila sa Panginoon. Mabait si Lord, dumidinig pa rin si Lord. Ha? Kaya nagpadala naman si Lord ng hukom. So yun, si Gideon. Goro, alam niyo yung istorya ni Gideon 300. Okay? So, yun po, pinadala ng Panginoon si Gideon para iligtas ang mga Israelites sa kamay ng mga Midianites. Okay? Actually, tinipon ni Gideon yung mga army. Mga arming lulusob o lalaban sa mga Midianite. 32,000. Pero sabi ni Lord, Gideon, marami yan. Baka sabihin ng mga taong ito, mga arming ito, dahil sa dami, kaya sila'y nanalo. Ha? Kaya sabi ni Lord kay Gideon, sabihin mo sa kanila, sino mang takot, umuwi na. Ba? Pagkasabi ni Gideon, mayroon palang marami palang takot. Alam nyo kung ilan? 22,000. Takot. 10,000 na lang natira. Okay, sabi ni Lord, Gideon, marami pa rin yan. 10,000.
O sige, papuntahin mo lang doon sa sa may tubigan at papakita ko sa iyo kung sino yung pipiliin mo, isasama mo sa labanan. At sino mang iinom na sinasalok ng kamay, okay, so yun, bilangin mo kung ilan yun. At sino yung iinom na parang aso, so yun, wag mo nang isama yun. Okay, so yung pagdating doon, so uminom yung mga army ng mayroong uminom ng sinalok yung kamay ng ganyan tubig, and mayroon naman parang aso. Sabi ni Lord, yung uminom ng parang aso, pauwiin mo na. Okay? Yung uminom sa pamagitan ng palad, yun yung piliin mo. Yun ang isama mo sa labanan. Alam nyo kung ilan lang natira sa 10,000? 300 na lang. Kaya nga tinagurian Gideon 300. So, yung Gideon 300 na yun po ang lumupig sa mga Midyanita sa pamumuno ni Gideon. Okay? So, hirap na hirap yung Israel. Dumalangin sila sa Panginoon. Wow! Dininig sila ng Panginoon. Nagpadala si Lord ng magliligtas sa kanila sa pamamagitan ni Gideon. Kaya, kapatid, kung ikaw ngayon hirap na hirap, hirapan ka, may solusyon. Alam mo sino solusyon? Prayer. Manalangin tayo. Manalangin ka. Tinitiyak ko sa iyo, pag tama puso mo, sasagutin ka ng Panginoon. Amen? So yun po, nahihirapan ba sa inyo? Sabi ng Santiago, chapter 5, verse 13, nahihirapan ba ang sinuman sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sinuman? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Yan. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya para lakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Yan po yung kapangyarihan ng panalangin. Amen? Kaya anumang mga problema natin, manalangin tayo. Okay? Yun yung solusyon sa ating mga problema. Prayer. Sumasagot ang Panginoon, kapatid. Kaya nga sabi rito, kaya nga ipagtapat din sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. A prayer of righteous man availeth much. Amen? Si Elias sa isang tao na tulad din natin. Nang mataimtim siyang nalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya'y manalangin para umulan, bumagsak ang ulan at namunga ang mga halaman. Hallelujah! So, ibig sabihin, pag nanalangin tayo, dinidinig tayo ng Panginoon. Si Elijah, tao rin kagaya mo, kagaya ko. Pero nung siya'y nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan. At manalangin siya ng umulan. Ibig sabihin, pag tama ang ating puso, nandun yung ating pananampalataya sa Panginoon, diringgin ng Diyos yung ating mga panalangin. Amen? Kaya yun po yung tama, kapatid. Kailangan manalangin tayo. So we must intensify our daily prayer life. Amen? Yun yung tamang pagsisimula ng ating taon. Huwag kang tatamarin na manalangin. Kaya nga ini-encourage ko po ang buong GCSGO Camarin family na kayo po ay umatin sa ating pananalangin every Saturday. Okay? Napaka-importante sama-sama tayo nananalangin. There is power of corporate prayers, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Okay, so medyo mahaba-haba itong ating pag-aaral. So, mayroon pa po tayong natitira na 3 na litra. Okay? So, pagpapatuloy natin sa ikalawang bahagi. Yan. So, 2 lang po ang ating muna. 2 litra lang po muna tayo sa ating tanong na how to start our year. Right? Okay, yung ating taon. Yung taong ito ng 2024. Paano natin sisimulan ng tama?
Okay? So, unang-una po, sa ating acronym na right. Okay? Unang litra ay letter R. First is rely on God, not your own strength. Not our own strength. So, we must rely on God. Amen? Napaka-importante po yun. Malinaw na malinaw po. Proverbs 3 verse 5 to 7. Okay? And John 15 verse 5. Yan po yung mga verse natin sa ating pagsasummarize ng ating 2 litrang pinag-aralan. Zechariah chapter 4 verse 6. Okay? So, yun po. And then, letter I. Okay, sa ating acronym na right is intensify your daily prayer life. Ibig sabihin, patindihin natin ang ating araw-araw na pananalangin. Okay? So, araw-gabi na ating panalangin. So, malinaw po ang mga paalala nila sa atin. 1 Thessalonians 5:17 and Colossians 4 verse 2. At ang model natin dito na dapat gayahin natin si Jesus, Mark 1:35. And tayo rin po ay pinapaalahanan ng Diyos sa Philippians 4 verse 6 and 7 and Matthew 26:41 and Santiago chapter 5 verse 13 to 17. Okay po. So yun po yung ating 2 litra muna. Nasagot natin doon sa tanong how to start our year right. So to be continued po tayo. So next week, mayroon pa tayo natitirang 3 litra. 3 litra. Okay? Sa ating tanong na sasagutin how to start our year right. Okay po. So salamat sa inyong pakikinig. Tayo mo ko at manalangin. Lord, thank you sa iyong mga salita na aming napakinggan sa gabing ito. Salamat sa iyong paalaala sa amin, paano namin sisimulan ang taon ng 2024 ng tama. Ay napakahalaga, Panginoon, ang salitang right, Panginoon, ay letter R. Dapat kami ay mag-rely lamang sa iyo, hindi sa aming sariling lakas, hindi sa aming sariling talino, kakayahan, kundi ikaw lamang, O Diyos, ang dapat namin pagtiwalaan sa taong ito ng 2024, Panginoon. Salamat po sa pangalawang paalaala mo sa amin na kailangan namin, kami ay intensify namin ang aming prayer life, Panginoon. Patindihin namin ito, O Diyos, Panginoon, ang aming prayer life. Maraming salamat po sa paalaala mo sa amin sa 1 Thessalonians 5:17 na kami ay manalangin ng walang patid, Panginoon. Gayahin namin si Jesus na madaling araw pa siya'y bumabangon at pumupunta sa ilang nadako upang manalangin. Salamat sa mga paalaala mo sa amin sa oras na ito, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, taas lamang natin ating mga kamay, sa ating 2 kamay. Sundan nating maiksing panalangin na ito. Mahalaga na tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoong tagapagligtas ng buhay natin. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan, humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako ng iyong banal na dugo at binubuksan ko ngayon ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung na lang po manalangin, Lord, pagpalain niyo po ang lahat po ng mga nakinig ng salita. Pagpalain mo ang kanilang buhay, Panginoon, mga nangailangan ng pinansyal, mag-miracle ka sa kanilang mga financial needs, Panginoon. Nangailangan, O Diyos, Panginoon, ng kagalingan. Panginoon, pagkaloob niyo rin po ang kagalingan, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Lord, bless niyo po lahat po ng naglaan ng kanilang panahon sa mga oras na ito. Pinupuri ka namin, O Diyos, at pinapasalamatan sa iyong kabutihan, Panginoon. Lord, we thank you. We glorify your holy name. In Jesus' name, this is our prayer. Amen.
Amen. Amen. So, kunting paalala lang po, ang ating pong gawain po ay every Sunday, 9 o'clock in the morning. So, inaanyayaan po natin ang bawat isa na kayo po ay makadalo sa ating Sunday service, 9 o'clock in the morning. Doon lamang po yan sa number 500 sa Hillcrest Village, Camarin Road, Caloocan City. At sa ibaba po, City Savings Bank. Nasa 3rd floor lang po tayo. Okay, so every Sunday po yan, 9 o'clock in the morning. So, punta po kayo roon at isama nyo po ang inyong buong sambayan at magyaya po kayo ng inyong mga kaibigan. Amen. So, purihin ng Diyos. So, muli, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang mga salita na atin na pakinggan ngayong gabi, ngayong oras na ito. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. God bless everyone. Bye-bye.